Hello! So guys, may mabilisan akong tutorial. Sama-sama na 'to. Para na 'to sa ano, sa kung paano mo i-prepare yung design. Tutorial 'to, mabilis ang tutorial para sa mga nagpi-print ng stickers and para sa gumagamit ng Signmaster na software para sa kanilang mga cutter plotter. So dito tatakal natin kung paano mag-prepare ng design, tsaka mga ano, konting tips and tricks na din para ma-maximize natin yung space ng papel. Tsaka mga ano, tricks na din kung paano ayusin yung mga usual na problema specific na model ng Kuyi Mini Cutter Platter. Pero sa tingin ko, hindi lang naman to applicable para sa gumagamit ng Kuyi Mini Cutter Platter kasi ah, siguro yung ano din, yung ibang Kuyi na cutter platter nagkakaroon din ng ganitong problema kung minsan 'di ba wala na sa ano sa linya yung cut nila. Ato masosolve natin to. So first, sa pag-prepare ng design, so ito, need nito na 2 inches yung diameter. So, ito yung itsura niya dati. Ito. Ayan. Kanina hindi yan bilog. Parang nakaganyan yan. So, inayos ko muna siya para maging bilog. Tapos, kung mapapansin nyo, medyo manipis na to. Ito yung part na kailangan natin i-cut. Ayan. Ayan yung edge na kailangan natin i-cut. Tapos, kung i-directa mo siyang lagay sa Signmaster na software, madedetect niya talaga ito. Pati yan ang edge niya yan. So, kailangan natin siyang gawing PNG. So, para ma-solve yun, ito, gumawa lang ako ng ano dito sa ano. By the way, ang gamit ko pala is Adobe Illustrator para mas sharp yung edges niya ganito. Compared sa Photoshop na ganyan, pixelated. Ito ano to, talagang naka-unli zoom ka dito, talagang sure na malinaw yung edge niya. So, ayan, balik tayo. Ito, ang ginawa ko, nag-offset pa ako ng konting space. Ayan. Para pag-cut niya, hindi sasakto rito. Parang naka-offset ako, inset pala, inset. Diyan. Dito siya sa space na tumakakat, hindi doon sa dulo. So, safe yung cut mo. Walang makikitang white na space dito. Ayan. So, pag na-prepare mo na siya, kailangan mo lang siyang ano, i-import, export pala. Kaya mo siyang export na naka-PNG. Yung ito. Wala yung space na to. So, pag na-export mo siya ganyan ano, punta na tayo sa Signmaster. So, to ang default niya is naka letter, short band paper. Ngayon, yung isang tricks na may tuturo ko sa iyo is ito. Ang default niya is 0.5. So, sa nudge niya, pakita ko sa inyo mamaya. Ito. So, sa pag-prepare ng papel, para ma-maximize natin yung space, napansin niyo ba na nagpiprint kayo ng ano ng mga malalaking images sa A4 is may border siyang ano white dito sa palibot. Kung dati magpiprint kayo ng isang malaking image, ayan, may border siyang white. So, para ma-prevent natin yun sa sa pagpiprint ng stickers, ganito yung ginagawa ko. Una, ito. Nagko-customize ako ng paper size. So, ito, default nyo is A4. Pero yung akin, ganito. Punta lang kayo dito sa document size. Ito na yung ginawa ko, yung daya. Pero, turuan ko kung paano gumawa ng panibago. Ito, user defined. So, ito yung trick. Gagawin nyo siyang 8.5. Yan. Ito, as is lang to para yung totaling. Kasi yung kailangan lang naman natin ayusin is yung lapad para ma-maximize natin yung lapad ng papel. So, ginagawa ko siyang 8.5 para isipin ng printer na ganun kalapad yung papel na gagamitin natin. So magmo-move na yung yung left and right na border, yung white space. Ayan. So, pag okay na yan, lagyan nyo lang kung anong name na gusto nyo. Pero sa akin ito. So, hindi ko na siya isi-save kasi meron na ako. Pero save lang naman yung yung setting niya. Ito, naka inches, 8.5, 11.6 niyan. So, cancel ko na lang to. Tapos, ito naman, isa pa para maganda yung output. Ang ginagawa ko sa akin is Epson matte. Ayan. High. Tapos ngayon, bakit Epson matte? Glossy yung papel. So, ang science naman sa likod dun is
Compared kasi sa glossy, yung Epson matte kasi gumagamit siya ng black na ink, yung K. Yung glossy, para magaya niya yung black, ang ginagawa ng glossy, minimix na yung yellow, magenta, tsaka cyan para magaya yung pagka-black. So kung mapapansin niyo, kung sino nakapag-try mag-print ng glossy sa ganung setting, mapapansin niyo mga ilang days lang o hours nagiging ng yellowish, greenish, or maputla na yung pagka-black niya. Yun yung problema nun pag naka-Epson glossy, kahit anong glossy diyan. Ayun, compared sa Epson matte, na kahit ilang buwan mo na yan gamitin yung print, black pa din. Hindi siya magiging greenish or ano pa man. Talagang as is yung kulay niya. Kaya yan na talaga yung ginagamit ko. Basta ito, Epson matte, high. So yan. Pag okay ka na dyan, okay mo lang yan. Okay. So, balik tayo dun. Ngayon naman, sa pag-prepare naman ng design, 'di ba naka-okay ka na-export mo na yung design. So yun, lagay mo lang ulit dito. Kunwari ito. Ayan. Okay. So, ito. Gawin mo lang is palitan mo lang yung size. Tapos make sure na naka-lock tong icon na to. Kasi pag hindi siya naka-lock yun, parang may space na konti. Unlock ang ibig sabihin yan. So, naman yung lock. Para pag binago mo yung space dito sa kabila, proportion pa rin siya. Ayan. Kaya to, kung gawin mo siyang 2, magiging 2 na rin yung sa kabila. Ayan. So dahil kailangan natin mag-inset ng cut dito. Ayan, kailangan natin mag-inset. Mamaya lalakin pa natin 'to ng konti. So to. Para gumawa naman ng cut, hindi ako direktang naglalagay ng contour cut kasi may times na yan na hindi perfect na circle, minsan may flat siyang nilalagay. May flat siyang ganyan. Nakikita, halatang halata pag na-cut. So ginagawa ko, dito ako kumukuha ng pang contour. Ito. Yan. Tapos yan na shape na yan ang lalagyan ko ng contour cut contour. Ano pa man sa dalawa. Accept mo lang. Tapos delete. Tapos ito. Yung dalawa, select mo lang. Control A. Tapos para man ma-align mo siya ng horizontally tsaka vertically. Yung shortcut para sa horizontal is letter C. Ayan. Align na siya horizontally. Para naman sa ay mali. Ano pala? Yung C, pag pinindot mo yung C, ma-align siya vertically. Para naman maging horizontal na aligned, letter E naman yung shortcut. Ayan. Yan. So, dahil ang requirement is 2 inches yung cut, ito na yung babasehan natin. Ito yung cut contour na to. Ito nang gagawin natin 2 inches. Ayan. Tapos ulit. Align lang ulit. Tapos yan. Mapapansin nyo is dyan na siya nakalagay. So, dito na natin kailangan na maglagay ng offset para sa cut. Para pa nag-cut ka, hindi makukuha yung white na space dito. Ayan. So, lalaki lang natin siya ng konti. Para naman proportion yung pag scale mo, hold mo lang yung shift. Ayan. Kasi pag hindi naka-hold, parang naka-drag ka lang, ayan yung mangyayari. Pero pag nag-hold ka ng shift, ito, align siya. Proportion yung pag-scale mo. Pag alt naman, ayan yung mangyayari pag alt. Pag hinold mo naman yung alt tsaka shift, ayan naman yung mangyayari. Hindi siya proportion, pero sa gitna siya nag-start mag-scale. So, shift lang. Tapos, lagyan natin na siya ng konting space. Ayan. Tapos, ito yung isa pang trick. Kung yung cutter nyo is hindi na aligned yung pag-cut, kunwari ito, nag-cut kayo, tapos yung cut niya masyado lang mababa, parang ganito na yung cut. Pag nag-cut kayo, sumasobra na dito sa baba, tsaka nakukuha na yung nasa taas. Or vice versa, kung nandito man, pag ganyan na yung cut, or punta sa kabila, o kung saan pa man. Ang trick doon
imbes na mag-calibrate ka ng ano, ng cutter platter mo, kasi ako madalas ako mag-calibrate ng cutter platter mga ano mga twice a month siguro, kasi di ko alam kung paano misalign yan. Pero dahil sa pagod ng kaka-calibrate, ginawa ko ganito na lang. Dahil alam ko nang medyo off siya ng konti, kunwari yung cut ng cutter ko is medyo masyado mataas. Kunwari medyo mataas yung cut ng cutter ko. Ginagawa ko, ina-adjust ko na lang yung mismong ito. Kunwari pag na-cut mo na siya, ganito yung itsura niya. Parang mawawala to yung space na to. Diyan yung cut niya. Ngayon, para ma-solve ko yan, ang ginagawa ko, dito na ako nag-a-adjust sa mismong setting pa lang. Sa setting pa lang, ginagawa ko na to. Ayan. Ayan. Ginagawa ko lang, minumove ko lang siya ng konti dito. Pero para mas accurate siya, ang ginagawa ko yung yung arrow keys natin sa keyboard. Ayan, to, tingnan nyo. Pansinin nyo to. Pag pinindot mo yung down key, ayan, sobrang layo. Ang kailangan mo, konti lang naman. Ginagawa ko ito, sa nudge. Ang default niya is 0.05, kalahating inch yan. Ibig sabihin yung kalahating inch. Ngayon, para malaman mo naman kung ano yung size para sa inyo, trial and error. Kasi ako, medyo nakuha ko na siya eh. Alam ko na kung gaano yung space na kailangan ko para ma-perfect yung pag-cut. Sa case ko is 0.006. Ayan. Ganyan. Kasi ganyan lang naman yung pagka-off ng ng cutter ko eh. Sa inyo, magdedepende na rin naman yun sa inyo eh. Kung gaano kataas o kababa yung pag-cut ng cutter nyo. So ano lang, gawin nyo na lang, mag-print kayo, tapos wag nyo ipiprint lahat, kahit isa lang. Tapos cut nyo, tapos adjust nyo ulit yung size, tapos move nyo ulit yung cutting mark na to, yung cut contour, hanggang sa makuha nyo yung perfect na space nya. So every cut mo, gano'n na yung gagawin mo. Gano'n na. So ito, naka 0.006 na siya dito sa taas. Kaya gawin ko na lang. Kailangan ko lang naman siya ng 2 pindot pababa. Ayun yung requirement ng cutter ko para maging maayos yung cut niya. 1, 2. Ngayon medyo sobra pa, medyo malaki pa yung space dito, kaya kailangan ko pang lilitan ko ng konti yung design hanggang sa makuha ko. Ganyan siguro. Para sakto lang na makuha lang yung space na tama. Ulit. 1, 2. Ayan. Okay na ako dyan. So ngayon, eto na. Ayan. Yung papel na, gagawin ko na siyang tama para dun sa sa setting ng papel na ginawa ko kanina. So 8.5 by 693. Eto. Yung 693 galing yan sa A4. Yung 8.5 galing yan sa long band or sa short band paper. Ito yung lapad. Ito yung naman yung pagkahaba. Yan. Yan. So ito. Kita nyo na? Nakakasunod ba lahat? Ayan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Tapos makukuha nyo lang itong kagad. Ito na. May space. Ayan. Tignan nyo. Remind ko lang ha. Sadya po yan. Sadya. Para sa setting ng ng cutter ko. Sinadya ko po talaga yun ha. Ayan. Tapos ngayon, pwede ko na siyang copy-paste. Control A, C, V. Tapos sa pag-move naman, hold mo lang yung shift, tapos yung arrow keys. Shift plus arrow keys. Ayan. Mas madali mo siyang mamove. Para yung space niya, parang isang buo. Mamove mo siya ng isang buong space. Paano ko pa ma-explain yan? Basta yun na yan. Basta ito. Control A, C, V. Ayan lang. Ngayon, bago ko siya i-paste pababa, dapat magawa ko na siya ng tamang spacing. So, para magawa yun, i-ano ko lang siya, i-center. Control G, tapos center ko ulit, vertical, C, by pressing letter C. Ayan. So, okay na ako dyan. Ngayon, i-ungroup ko lang siya. Tapos, eto, i-move ko na siya ng konti para marami pa yung space ko dito sa gilid. Kasi may times na pag nagka-cut ka, nadadrag to yung gilid.
lalo dito sa bandang upper left or right corner na to, pag nagka-cut ka, pag na-drag yan, masisira na yung buong print mo. So, mag-uulit ka na naman. Yung ginagawa ko talagang as much as possible, dapat may space ako dito sa gilid. Ayan na. So, move ko lang siya ng mga ilang pindot. Yung akin, naka 0.006 ako, kaya konti lang yung increment ng pag-move nito. So, 1, 2, 3. Siguro mga 3 clicks. Okay na ako dyan. Naman, 1, 2, 3. Naman, 1, 2, 3. Ayan. Tapos ulit. Sender ko lang siya ulit. Tapos ungroup. Tapos, ayun na. Gagawin ko na. Pwede ko na siyang i-copy pababa. C, V, Shift, tapos pababa. Control A, Control C, Control V, Shift, tapos pababa. Yan. So, may space pa siya dito ng konti. Ayan. Ito na lang yung i-copy ko para sakto. Control C, Control V, Shift, pababa. Ayan na. So, ayan. Medyo okay na, no? Ngayon, kailangan naman natin yung cutting marks. So, sa paglagay ng cutting marks, ang ginagawa ko, sinasakto ko siya dito sa may malaking space. Kasi minsan, pag medyo nilagay mo na siya dito, malapit sa ibang may ink, di na siya mababasa ng cutter. Kasi yung cutter natin, may camera yan. Yung akin, may camera. Yung sa iba, laser yung ginagamit. Yung akin kasi camera. Pag di na yan nabasa ng camera, magpe-fail na yung paghanap niya ng mga cutting marks. So, ang ginagawa ko, as much as possible, may space. Tapos, may tricks pa ako. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano mas mapadali. Eto. Pag nakuha nyo na yan, naka-center na. Ayan. Kahit wag nyo munang galawin yan, kailangan natin malagay muna yung cutting marks. Tapos adjust na lang natin konti mamaya. Ito. Tapos sa taas, contour cut. Tapos, ayun na, gawin nyo na, gamitin nyo yung ginawa yung setting kanina. So akin, ito yung paper size ko na ito na yung paper size ko na naka 8.5 by 11.639. Ayun na. Ayun yung pangalan na akin na. Ayan. Hindi kailangan na parehas. Basta lang. Basta alam nyo lang kung ano yung nilagay nyo kanina. Ayan, daya. Epson matte. High. Tapos wala naman akong masyadong nilagay. Dito lang ako talaga nag-focus. Epson matte. High. Tapos okay. Okay. Ayan. Tapos, ito naman para makuha mo yung para mapasok mo yung yung page marks dito sa papel. Ito lang. Pindot mo lang tong page marks na to. Ayun. Tapos ayun na. Halos okay na eh. Tataas ko na lang ng konti ito. Siguro. Tataas ko na lang ng konti yung design. So, para magawa yun, okay ko lang. Ayan. Tapos, ayan. Kuha ko lang yung buong design. Tapos, tataas ko lang. Para magitna ko lang itong bilog na to. Itong kalagitnaan nito. Ayan. Yan, okay na ako dyan. So, ngayon, kailangan na natin i-print. Print na lang natin. So, ulit. Ayan na. I highly suggest na gumawa kayo ng ng preset nyo dito para hindi na kayo pabago dito. Every time na magpiprint kayo. Ito na lang gagawin nyo. Pindot na lang. Tapos, ayan. Okay na. Okay. Ganun na. Ganun lang kadali. Tapos, print nyo na. Ayan, makikita nyo na siya, hindi putol yung print kasi na-move natin ng konti yung yung space dito para sa border. Kasi normally kung hindi mo binago yung width ng paper size, ito mawawala to. White yan, pahaba na white. So ito lang yung tricks. Tapos ito naman, sinasadya ko talaga na magkaroon ng konting space dito, at least 1 inch para pag-cut hindi mo na kailangan magdugtong pa ng kung ano-ano dito. Kasi pag nakasagad yan dito, kailangan mo magdugtong para may space yung roller ng cutter natin, para may kakapitan yung roller. Kung walang space, hindi na ito makakat. So yan, may space talaga ako dyan, ganyan. Para makat pa din siya na wala na akong dugtong. So ayun, mas madali. Cut na natin to. Eto guys, yung aking Kui mini cutter platter. Ayan. So, cut na natin. Turn on lang. Ayan. Tapos, lagay natin to sa likod.
Tapos ito. At makita nyo yung purpose nito, yung space na to. May purpose talaga yan. Para may pagkakapitan to. Ayan. So yung akin naman, ang ginawa ko ano lang. Ito yung spacing ng akin. Saktong-sakto lang yan para dito. Tapos wala na akong mat. Hindi na ako gumagamit ng mat. Cutting mat kasi medyo abala yun. Tsaka pwede naman palang direktang ganito eh. Ayan. Mahirap palang gawin pag isang kamay. Ayan. So dito naman, ang ginagawa ko naman para hindi naman masira yung dito sa part na to. Kasi usually nadadrag siya nito eh. Lalo na kung masyadong madiin yung niya, yung pag-cut. Nadadrag to tapos nasisira yung yung pag-cut. So ang ginagawa ko ito, medyo nilalagay ko siya sa pinakagilid. Ayan. Para may konting support. Yan. Tapos para ma-align mo naman siya, ito lang, sinusundan ko lang yung linya niya. Ito yung linya na to. Diyan ko na siya ina-align. Hirap pala gawin pag pag isang kamay lang gamit. Ayan. Tapos pag align na siya, taas na lang natin yung Sige. Balik ako. Ayusin ko lang. Ayan na, nalagay ko na siya. So sa pag-cut naman, ang setting ko pag ganitong naka-kiss cut lang siya, yung ipipil mo lang siya, nasa 100 lang siguro. Tapos ito naman yung setting naman ng blade, ginagawa ko nasa 1 lang siya para lang, mababaw lang yung pag-cut. Yan, naka 1 lang siya. Tapos sa setting naman ginagawa ko setting, tapos cutting force nasa lang, 100 lang. Sakto na yun para sa akin. Ayan. Tapos sa cutting speed naman, usually lang ginagawa ko 200, pero sa ngayon 100 lang para makita niyo lang ng maayos yung pag-cut. Ayan. Tapos pag set na to, sa pag set naman ng cutter, eto yung gitna nito. Ayan, yung gitna niyan dapat nakatutok dito sa ating cutting mark. Move lang natin, hindi naman kailangan eksakto. Tapos dati yung pinaka problema ko pag ganyan kalapit yung design sa cutting mark is hindi niya mabasa, kaya kung anong nilalagay ko dito sa gilid, minsan naglalagay pa ako ng white na papel dito para lang magkaroon ng maraming space, white space para mabasa. Minsan naman tinatakpan ko yung design, pero may na-discover ako na kailangan mo lang naman palang mali. Ang na-discover ko is kaya pala nangyari yan kasi hindi nababasa ng camera nito. Hindi nababasa ng camera yung cutting mark. Ayan. So ang solusyon ko doon, nilagyan ko na ng ilaw. Tinutukan ko lang siya ng ilaw, tapos naging okay na. Pakita ko sa inyo. Ito. Center ko lang siya, tapos huwag niyong kakalimutan na pindutin tong plus sign para ma-reset yung origin niya. Ayan. Set na. So yan. Set na, tapos balik tayo sa computer, tapos bigyan natin yung command. Ayan, pag next, ayan, call ako ng tripod. So bago natin i-cut, pakita ko lang sa yung tricks pang na-discover ko. So kailangan mo lang siyang ilawan kasi nakikita nyo ba medyo dark siya, hindi malakas yung ilaw nito na pinoproduce, kaya hindi nababasa yung cutting mark. So ang solusyon is pailawan. Usually ang gamit ko cellphone lang ito yung cellphone na to, yun yung pang ilaw ko, yung flashlight. Nagbi-video ko, kaya ito nahanap ako ng iba. Kahit ng ilaw naman pwede. Ayan. So ilawan lang natin siya. So pag pindot ko ng to, next, pipindot ko na yung next. Ayan. Walang palya yan. Automatic talaga yan. See? Tapos na naman, kita nyo, may purpose din to, pang salo. Ayan na.
Pause naman natin. Ayan. Napansin nyo, smooth yung pagkakat dito sa gilid kasi may support, medyo malapit yung support, kaya ano, hindi siya nalukot. Usually kasi nagaganyan yan eh. Ayan, nagaganyan, tapos nasisira yung pagkat. Eto, pag ganun yung ginawa nyo na nakalapit sa dulo yung yung roller, siguradong okay yung cut. So tignan nyo naman yung pagkat. Tignan natin kung okay na yung lalim ng pagkat. Ayan, so goods. Ayan, goods yung cut natin. Kita nya, sakto lang. Ayan, tapos resume. Tapos pakita ko sa inyo pagtapos ng cut. Okay, tapos tignan nyo yung purpose ng space doon sa pinakadulo. Ayun yung pinakadulo, ayun yung magsuserve na kapitan para may pagkakapitan. Ay, tignan nyo, may ano pa rin, may kapit pa rin sa roller yun. Ayan, kaya makakatyo talaga yung kahit yung pinakadulo. Ayun, kahit nga siguro 1/4 lang 1/4 inch, pwede na. So ayun, tapos na yung cut. Yan, alis natin to. Yan, so makikita nyo yung cut. Yung perfect. Kita nyo yung yung spacing. Ito yung yung sinasabi ko kanina. Di ba naka-offset siya kanina doon sa pag-cut? Ayan. Offset siya dapat, pero tingnan nyo, saktong-sakto lang. Nakikita ba? Ayan, saktong-sakto lang yung pag-cut niya. Yung spacing niya saktong-sakto lang. So goods to. Ayan. So sana may natutunan kayo sa konting tips and tricks. Wala nagturo sa akin ito kaya hirap na hirap din ako nung una. Parang gusto ko nang ibenta yung cutter, tapos ito pala may tricks naman palang pwedeng gawin eh. So yun, thanks for watching.